Oh yeah. Magandang umaga uli sa inyo. Marami nagtatanong sa akin, Nyolo, ano ba yung universal healthcare na ginawa noong presidente si Digongyo? Ano ba ang pinagtitibay nito? At bakit galit na galit ang ibang congressman dito sa universal healthcare? Ngayon, papa-explain ko po sa inyo ang universal healthcare at ang mga impokrito. Ha? Malalaman nyo po dito ang mga impokritong nagagalit sa gobyerno ni BBM pero dati naman alam na nilang kurakot ang PhilHealth. Masyado kayong impokrito. May malang kay BBM, may masabi lang kay BBM, may masira lang sa administrasyon. Sa totoong buhay naman at sa totoong utak nila, alam nyo na noong pa kurakot na ang PhilHealth. Tapos sisisihin nyo sa mama na nagbibigay ng leksyon sa PhilHealth na zero subsidy. Pusang ama. Maribig Silvestre, salamat! Panoorin nyo to, mga senior citizen. Pakinig kayo. Para sa inyo to! Ganyan, explain ko sa inyo ha, para hindi naliligaw kayo. Ang dami nagtatanong eh. Ayoko na bobobo kayo. Para pag inano kayo na ng mga DD sheet, may sasagot kayo. Okay? Para halimbawa, wala si Nyolo, nagbabakasyon. At hindi mata walang live. Alam nyo, bumanat sa mga DD sheet. Okay? Kayo ang representative ko. Yolo, pa-shoutout sa Mr. Kong si Benji. Salamat Yolo, Merry Christmas sa iyo at sa family mo. Sabi ni Rosemary Masbate. Oy, Benji Masbate. Shoutout daw, sabi ni Rosemary. Masbate na raw kayo. Pasok, oy, Boyet Bonifacio, Ligon Tags. Sektor ng kalusugan. Ayan ito daw po ay isang batas, Republic Act 1122-3. Reforma sa kalusugan to reform our health system. This will help to reform our health system. Take note of that. Na naglalayong bigyan ng lahat ng Pilipino ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan ng walang pangamba sa gastusin. Narinig niyo yun? Bigyan ang lahat ng Pilipino ng dekalidad at abot kayang serbisyong kalusugan ng walang pangamba. Ayun ang word. Walang pangamba sa gastusin. Parang hindi totoo, di ba? Talagang hindi totoo. Di ba? Wala daw pangamba sa gastusin in your dreams. Sino ang kabilang sa Universal Healthcare? Sa ilalim ng UHC. Sino daw ang kabilang sa Universal Healthcare? Pakinggan nyo to. Ang lahat ng Pilipino ay otomatikong miyembro na ng PhilHealth at makatatanggap ng mga benepisyo nito. Tignan nyo, sabi nila, lahat ng Pilipino ay otomatikong membro. Lahat ng Pilipino. At makatatanggap ng benepisyo nito. Lahat daw tayo. Kita mo, lahat daw tayo.
contributors. Oh, ayan daw. Ang membro daw ay nasa grupong direct contributors, indirect contributors. O, sino yung direct at indirect? O, kita mo, sinasabi dito na halos lahat ng Pilipino. Lahat tinukoy niyan eh. Empleyado ng gobyerno, pribado, self-earning individuals, o mga profesional, land-based OFW, lahat na naninirahan sa ibang bansa, mga team abroad, mga Pilipinong dual citizenship, kagaya ko. Hi, Merry Christmas po, ma'am. Thank you po. Ma'am, salamat po, ma'am. Maria. Thank you, ma'am Maria. Thank you. Oh. Kumpleto. Oh, lifetime members. Oh, lahat ng Pilipino edad 21 na may kakaya magbayad ng contribution, self-contribution. Lahat. Sino-sino naman ang indirect contributors? Ang lahat ng hindi kabilang sa direct contributors ay mapapabilang sa mga indirect contributors. Ang pamahalaan ang magbabayad ng kanilang PhilHealth contribution. Sila naman ay ang mga sumusunod. Oh, ito yung pamahalaan naman. Pero mo may sagot pa yung pamahalaan. Ha? Iba po yung sa PhilHealth. Ito sagot ng pamahalaan to. Absuelto kagad yung PhilHealth. May sariling gastos tong indirect. Ito nga yung inaano ng pamahalaan. Mga kabilang sa listahan ng DSWD, Oh. Pantawid Pamilyang Pilipino, Mga kabilang sa DSWD. Mga kabilang sa 4Ps. Oh, biro mo mga DDS kabilang kayo dito, mga hayop kayo. Tapos nagpapanggap kayo. Ha? Gaano kayo kahayop? Ha? Mga DDS. Yung mga bilang sa 4Ps, yung nakatanghod ng nakaganon. Program or Modified Conditional Cash Transfer o 4Ps o MCCT beneficiaries. Senior citizens alinsunod sa RA 10645. Oh, mga senior, andito pa rin kayo sa indirect contributors, mga matatanda. Sensitive disabilities alinsunod sa RA 7277 o Magna Carta for Disabled Persons as amended. Lahat ng Filipino na may edad 21 pataas na walang kakayahang magbayad ng kontribusyon. Sangguniang Kabataan Officials alinsunod sa RA 10742. Mga nairehistro sa Point of Service o POS, mga dating sponsored members ng mga lokal na pamahalaan, at lahat ng wala pa sa database ng PhilHealth na walang kakayahang magbayad ng premium. Makakagamit ba kaagad ng benepisyo o immediate eligibility kahit hindi nakapagbayad o may kulang sa kontribusyon? Ito magandang tanong. Ito yung lagi natin tinatanong, di ba? Makakagamit ba kaagad ng benepisyo, immediate eligibility, kahit hindi nakapagbayad o may kulang sa kontribusyon? Nawalan ka ng trabaho, sasagutin ba ng PhilHealth? O, malaman natin. Tinitiyak ng Universal Healthcare Law na lahat ng Filipino ay agarang makakagamit ng mga benepisyong pangkalusugan. Oh, doon na tayo naloko. Oh. Doon na tayo. Ano sabi ni Kakulikot? Kesyo kasi bata pag-iisip. Alam nyo, Sir Kakulikot, ma'am sir, kung matagal na kayo dito, alam na ng mga subscriber namin yan, nagbibiruan lang po kami. Bawal po dito, hindi matibay ang tuhod. Okay? Kung maramdamin po kayo, sorry po sa inyo ha. Mga kaibigan ko na po yan, matatagal na dito. Okay? Bawal maramdamin dito. O yan, no, kita nyo si Graciano. Aray naman, dahan-dahan sa matatanda, bro, Nyolo. Merry Christmas, bro.
Mga lambingan na lang po namin yan. Di ba mga matatanda? Bawal po dito yung ano, yung damdaming pangkulangot. May immediate eligibility to healthcare benefits at ang kakulangan ng kontribusyon ay hindi dapat maging hadlang dito. Kita mo? Sabi nila, kahit hindi daw nakahulog ng contribution, makakatanggap ka ng benepisyo ng PhilHealth. Di ba kasi nungalingan? Kinakailangan pa ba ng dokumento para makagamit ng benepisyo? Hindi na kailangan ng anumang dokumento. Isinasaad din sa batas na hindi na kinakailangang ipakita ang PhilHealth ID upang magamit ang mga benepisyo. Parang sinungaling naman tong mga to. Hindi na daw kinakailangan ng dokumento. Kita mo kasi sinungalingan? Anong hindi na kinakailangan ng dokumento? Sobra nga yung dokumentong kailangan eh. Kukuha ka pa ng certificate dito sa kumpanya mo. Napakasinungaling naman. Diba, hindi na daw kailangan ng dokumento kahit daw ID. Kasi nungalingan yan. Pati nga record ng company mo, kailangan. Di ba, Mary Jane De Vera, Salpanelo Filter? Kasi nungalingan yan, hindi na kailangan ng pakita ang PhilHealth ID. Kasi nungalingan yan. Pati nga company, pinapakita eh. Company profile. Oh, tapos yung certificate mo sa company. Parang kasi nungalingan eh. Issue at servisyo ng PhilHealth. Ngunit kailangan magpakita ng anumang valid ID para matiyak ang pagkakailanlan. Maliban sa principal member, sino-sino pa ang maaaring makinabang sa programa ng PhilHealth? Oh, sino daw? Maliban dun sa contributor. Otomatikong covered ng PhilHealth ang lahat ng mga qualified dependents ng isang aktibong miyembro. Puti, qualified daw oh. Ang gara nito. Sinungaling, no? Sinungaling? Anong qualified? Sinungaling naman to. Sinungaling, no? Ang lakas makasinungaling nito, ah. Oh, dito tayo sa mga impokrito na bumabati ko sa PhilHealth ay sa BBM. Ito, papakita ko po sa inyo, dudugtong natin to. Ito mga impokrito na akala mo ang PhilHealth napakalinis. Pero sila dati ang nagrereklamo sa PhilHealth. Oh, etong sa inyo. Binati ko sa ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga opisyal ng PhilHealth. Oh, Harry Roque, ano, wala kang alam sa PhilHealth? Na corrupt? Oh, etong sa'yo. Ginito na magsida ng mga dokumento para sa case build-up laban sa mga opisyal ng ahensya na sangkot umano sa PhilHealth scam. Oh, PhilHealth scam. 5 years ago. Panahon ni Digong. Buwakan ng... Oh. Sagot naman ng ahensya, handa sila makipagtulungan sa kaso. May report si Alan Francisco. Mga baboy dyan sa PhilHealth, tumigil na kayo, mga walang nga kayo, mga wala kayong mga kaluluwa. Oh, kita mo. Alam mo pala dati, Ari, kurap ang PhilHealth eh. Ba't ngayon sinisisi mo kay BBM? Oh. Ba't ngayon sinisisi nyo kay BBM? Siniro subsidy para nga magamit ang hindi na dapat kinukurakot na pera na reserve. Oh. Alam mo pala kung di ka naman baklang na may cancer ka sa pubic throat. Ayan ang mahirap sa'yo, Hari. Mahilig ka sumubo sa sitwasyon. Patay gutom ka sa subo. Tigil nyo na yan. Korupsyon
Laban sa PhilHealth ang iniidiin ni Atty. Harry Roque, ang dating presidential spokesperson at ngayon ay abogado ng mga whistleblower. May sabwatan umano ang PhilHealth sa WellMed Dialysis Center kung saan kahit patay ng PhilHealth member ay nakakakuha pa rin ng benepisyo. O, kita mo? Naghawak pa si Harry Roque. Naghawak pa siya ng mga witness. Tinayuan niya pa ang mga witness dito sa PhilHealth scam. Tapos ngayon, kung umasta sila, akala mo itong PhilHealth napakabuting insurance. Di ba? Akala mo kung pagtanggol nila yung PhilHealth ngayon, ang galing, kawawa naman yung PhilHealth. Napakabuti pala ng PhilHealth, no? Kaya pala nagreklamo kayo. Mga hayop kayo. Kay Roque na iparating niya na ito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinunyag ni Roque na ang kasong staffan ay sinampa ng PhilHealth laban sa WellMed ay na-dismiss na. Ikinagagalit niya rin ang pagsama sa kaso sa mga whistleblower gaya ni Edwin na napalaya lang matapos magpiyansa. Mahiya naman kayo mga taga PhilHealth, lalo na sa legal department. Kumita na nga kayo, mga walang ya kayo. Nagpapakulong pa kayo ng mga tao na nagiging susi para linisin ang institusyon. Kaso nga lang po parang ang nangyari, pinabayaan kami. Wala pong wala pong assurance. Nung lumabas po kami nitong taon na to, ganun pa rin po yung nangyari. Nakapaghain na ng kaso ang kampo ni Roque laban sa buong board ng PhilHealth at sa dating presidente nito matapos aniyang payagan ng mga ito ang Perpetual Succor Hospital sa Cebu na makapagkolekta ng mahigit sa 100 milyong piso. Ang pangalawang kaso naman aniya na kanilang isasampa ay kapabayaan dahil hindi inaaktuhan ng PhilHealth ang reklamo ng empleyado nila na nakadiskubre ng mga peking resibo. Panibagong kaso rin ang... Oh, ayan. Oh, issue sa PhilHealth, dati pa. Oh, ito pa. Dahil sa mga isyong kinakaharap ng PhilHealth, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang balasahan sa mga opisyal ng regional offices ng ahensya. Kaugnay nito, nakahanda raw magbitiw sa pwesto ang Vice President ng PhilHealth Region 1. Oh, kita mo? Ayan, mga regional. Abusado, panahon ni Digong. Oh. Ano ibig sabihin nito? Malala na yung PhilHealth noon pa man. Oh, eto pa. Eto matindi. Sa PhilHealth may mafia. Oh. Oh, PhilHealth mafia. Daw mafia sa PhilHealth. Yan ang ibinunyag ng isa sa mga dating board member ng PhilHealth sa Senate hearing kanina tungkol sa di manoy mga anomalya sa ahensya. Pinangalanan pa ang 8 miyembro di mano ng mafia bagamat mariin nilang itinanggi ang mga paratang. Live mula sa Senado, may report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, sa statement na inilabas ng 8 executives na inakusahan na di umano'y miyembro ng PhilHealth Mafia, sinabi nila na sila pa raw ngayon ang napaparusahan sa kabila ng di umano'y kanilang mga advokasya at mga reforma sa PhilHealth. Ayon naman sa dating administrasyon ng PhilHealth, malakas daw ang impluwensya di umano ng grupong ito at kahina-hinala raw kung bakit ayaw nilang umalis sa pwesto, ayaw nilang magpa-assign ng bagong regional assignments. Ang umano'y maanumalyang medical claims sa PhilHealth, pati na ang alegasyon ng conflict of interest ni Senator Panfilo Lacson laban kay Health Secretary Francisco Duque ang tuon dapat ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Imbitado si Duque at ilang kasalukuyan at dating opisyal ng PhilHealth. Pero sa pagtakbo ng pagdinig, napunta ang usapan sa tanong ni Senator Franklin Drilon, may mafia daw ba sa loob ng PhilHealth? Si dating PhilHealth Board Member Dr. Roberto Salvador Jr. ang nagbunyag, may 8 di umanong mga miyembro ng mafia sa PhilHealth. One is Paulo Johan Perez of Region 4B. Second is, hindi ka mabasa, Cali Guzman Macabat. Third is William Chavez of Region 7. Number 4 is Dennis Adriser. Number 5, Dr. Yung mga DDS, ang mangmang nyo talaga. Ang mangmang ng mga DDS, no? Alam nyo, ayan ang mga natuturan nyo sa mga bobo nyong vlogger. Ha? Dito, pinapakita namin dito, balita,
pinapakita natin dito, PhilHealth mismo, pinapakita natin dito, dokumentado. Kayo pinapakita ng mga DDS nyo, tarantado. Wala kayong mabobobo dito. Okay? Puro laman ng balita nyo, Tony Lachon. O, ito si Tony Lachon. Mamaya papakita ko sa inyo. O, yan o, Tony Lachon. Papakita ko sa inyo. Wala kayong mabobobo, mga inutil. Doon kayong makinig sa mga vlogger nyong tanga. Miriam Grace Pamonag. Number 6 is Masiding Alonto. Another one is Attorney Valerie Olero. Attorney Galicto. Okay, ito yung group na talagang nag-resist, sir, sa kahit anong movement na simple rotation. Hindi natin malaman, sir, bakit hindi sila magpagalaw. Nagkataon namang 7 sa 8 nabanggit na mga pangalan ay nasa session hall kanina. Binigyan sila ng pagkakataon na isa-isang sagutin ang akusasyon. Itinanggi nila mga paratang at sinabing napag-iinitan lang daw sila dahil sa mga reformang nais nilang mapatupad sa PhilHealth. Dr. Roy Ferrer, our President and CEO, who filed a case of gross neglect of duty against me for having approved claims way back in 2002. It was the same act that Dr. Roy Ferrer had been committing right under my nose in Region 11. That's probably... O, yan ha. Nakita nyo, PhilHealth Mafia. Diba? Ayan ang PhilHealth Mafia noong panahon ni Duterte pa rin. Ngayon, kung magaling yung presidente yung demonyo na mahilig mag-finger, apakabo. Alam nyo ha, magbasa-basa kayo. Kung magpa-file ng case, may pending case na sa Supreme Court, mga inutil. Ha? Mag-file ng case? Hindi ba sinabi ng bobo mong vlogger na may case na sa Supreme Court? Mga bobo? Mag-google ka, makikita mo, inutil. Yan ang mahirap sa inyo eh. Puro luga na lang ang ini-spoon fed sa inyo. May kaso na po sa Supreme Court. Mga inutil. Ang bobo, nagpipiling magaling dito. Luga naman ang utak. Nagpipiling matatalino, luga naman ang mga utak. Ay, nako talaga. Bakit ganyan talaga maluga Paskong Pasko? Wala kasing Diyos. Wala kasing Diyos ang mga luga. Pag nasasapul, wala nang ma-reply. Wala nang ma-reply. Diba? Yan ang mga luga. Yung chairman na nga ang nagsabi na may pending case sa Supreme Court. Ang bobo. Diba? Ngayon, pag nasasapul, babarat ng addict, blood control. Ang tanga.
Okay, dumako tayo dito. Sa bukang bibig ng mga luga, Tony Lechon. Ito, Tony Lechon. Ito na. Hindi ba alam ni Tony Lechon na kurakot ang PhilHealth? Di ba Tony Lechon, nandito ka noong 5 years ago, isa ka sa mga nagsasabi na kurakot ang PhilHealth. Ba't ngayon pinagtatanggol mo, Tony Lechon? Oh. Oh. Di ba alam mo na, Tony Lechon, na madaming korupsyon sa PhilHealth? O ngayon, bakit nung tinanggal ni BBM at tinuturuan ng leksyon ng Kongreso Senado ang PhilHealth, anong binibida mo? Eto ka, oh. Nasa Senate hearing ka. Anong binibida mo? Salamat, Reviton. Next slide. Okay, so definition of terms lang, kaakpo yun ang appeals po namin. Ayan, pinipresent pa ni Tony Lechon. Oh. Oh, ngayon, Tony Lechon, ano nangyari? Oh. So, ang case po to, 2011 pa ho. So, may dalawang pasyenteng may go home na, hindi makauwi for some reasons na sila hindi makabayad, no? So yung nangyari dito, next slide, ang naging parusa ng nila, amounts of claims ay 800 pesos, one day extension sa 66,700 per patients. So, ang decision ng regional vice president at the time, next slide. Oh, alam ni Tony Lechon oh. And 3 months suspension. So, ang nangyari yan, nandiyan na ako sa board, March, 3 buwan pa lang. Kinary out namin yung decision ng Cebu. Tapos nag-appeal ang Perpetual Succor, October 2017, dininay. Okay? And then, motion for reconsideration, nag-deny yung sinasabi ni Senator Lacson. Next slide. Alright. May rito ang mga sinabi ng 85%. So, for the people or for 83 years. So, merong sulat. Oh, ayun sinasabi natin. Mr. Tony, nandito kayo ng Senate hearing. Alam nyo na ang korupsyon sa PhilHealth. Tapos ngayon, bakit tayo umaarte dito sa zero subsidy? Yun po ang hindi ko mag-get sa inyo. Bakit tayo umaarte sa zero subsidy? At sinabi naman ng PhilHealth, malinaw na malinaw, na sabi ng PhilHealth, kahit walang subsidy, mabubuhay sila. So ano pa nirereklamo natin? Tony Lechon. Oh. Oh, tapos magpo-post ka pa ng INC rally on January 13, 2025 against injustice. Please check it out, Tony Lechon. Bakit ka ngayon nakiki-INC na rin? Bakit nakiki-INC ka na rin? Akala ko ba maka-PhilHealth ka lang? Ang layo ng tinatawid mo Ang layo na ng tinatawid mo, Mr. Tony Lechon. Nakiki-INC ka na. At bukod sa nakiki-INC ka na, eto pa. Binawi mo yung sinabi mo. Dear all, in a few days this week, BBM will sign or veto the 2025 GAA. I have deleted that INC rally announcement. I will not be an instrument of misinformation or fake news. Bawi! Bakit nasunog ka? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Mr. Tony Lechon. Literal na nalechon ka dito.
Ano? Literal ang paglitsyon. Kasi mahirap kasi baliin yung katotohanan. Okay? Huwag tayong magpabida-bida rito. Taong bayan ang nakasalalay dito. Huwag tayong magpabida-bida. Dahil sa pagpapabida nyo, naapektuhan yung taong bayan. Hayaan natin masiro yung PhilHealth para kumilos sila. Hindi dapat yung pera natin sa PhilHealth pinang-i-invest nyo. Hindi nila pinang-i-invest yan. Tayo dapat ang makinabang dyan. Mas maganda pa nga nakikita natin at naririnig nalulugi sila dahil nauubos yung pera nila. Kasi naiisip natin nauubos yon sa pagtulong sa ating mga kababayan. Humarap tayo sa realidad ng buhay. Hindi. Sinisiraan nyo yung gobyerno na may magandang pakay para sa Pilipino. Ang pakay ng gobyerno natin, pakinabangan natin ang kontribusyon natin sa PhilHealth. Bakit iba ang nakikinabang sa kontribusyon natin ng investment? Sa tingin nyo, justifiable yon? Hindi ganon. Kung sana yung ini-invest nila, yung mga dividendo doon, yung tubo doon, nakikinabang tayo. Wala tayong pinakikinabangan sa PhilHealth. At bukod pa doon, pag magko-confine ka, magche-check-in ka sa ospital, ang dami pa nating rules and regulation na kailangan natin i-accomplish para lang mapasok tayo sa PhilHealth. At pag may puto lang contribution mo, patay ka na kasama ng pamilya mo. Oh, diretso natin. And I stand only for truth and justice always. If this news was for the PhilHealth issues, okay to welcome it. But then again, reflecting on it, it's not the main issue now. The ball is on BBM's hands. He needs to get the game winner. Praying for Bongbong Marcos. Wisdom and moral courage. Merry Christmas. O ano? Mga DDS, nagbago na yung binibaby nyo si Tony Lechon. Nagbago na. Diba? Nakaraan, ito ang topic nyo. Nakaraan, ito ang topic nyo. Tony Lechon, mahal ang Pilipino. Oh. Ngayon, nauunawaan niya na. Diba? Marsan Channel, thank you. Tiger Eyes, thank you. Merry Christmas, Merry Christmas. Out na ako, maga pang. Thank you, Tiger Eyes, ha. Thank you. Diba? Thank you. Oh. Doon tayo sa katotohanan. Huwag kayong porkit siniro subsidize yung PhilHealth, hindi nyo muna unawain. Ang linaw naman eh. Ang linaw ng issue. Sobrang malinaw pa sa ihi ng lola mo. Diba? Pag hindi natin tinuruan tong PhilHealth, kailan mo pa mararamdaman? Kailan mo mararamdaman ang totoong contribution mo? Oh. Kailan mo mararamdaman? Ano sabi ni Porty OG? Sandali lang. Nyolod, ito pa masakit. Pati kaming OFW gusto inquire ng PhilHealth tapos ganyan nanakawin lang. Totoo, 40 OG, naka-include kayo sa Universal Universal Health Law na yan. Pusang imang yan. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Abangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit.
at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impactang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang DMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.